Well, it's Monday. Great Monday. Welcome once again in this vlog, Kapehang Marinero, sa alas 9 ng umaga. Bago ang lahat, okay, subscribe naman para ganahan tayo. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito na tayo sa ating Kapehang Marinero. Naimbang nga bigat, kada kayo amin dita kakabsat. Kung ay Ilocano, may paabak, kay kayo nga king Pampanga. Mayong buntag sa akong mga kaigsuunan sa Sugbo, sa Negros, o sa Mindanao. Usahay madimtan ako ni Mindanao, daghan maday kay Cebuano da istoryan, no? Maayo aga sa akong mga kasimanwa sa Iloilo, hak mga kasangkayan Leyte, Idoy, maupay nga aga, con mi hermanos y hermanas allí en Zamboanga. Buenos días con ustedes. Ha mga maas tayo manghud kuhasug, Halanaw, Basilan, Cotabato. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha Muhammad Rasulullah. Now, ito na naman tayo. May malaking problema na naman. Kanina pinanood ko sa news, doon sa Hong Kong, nagrarally na sila kahit bawal. Rally. Dahil sa PhilHealth na to. Pero alam niyo yung PhilHealth na to, itong batas na to, ay pinirmahan na ito ni Presidente noong February 20, 2019. Ang reason bakit hindi ito na ipatupad kaagad, kasi yung grupo namin, Center for OFW Reintegration and Empowerment, na ang pinuno namin ay si Susan Toots Ople, no? Susan Toots Ople, at ang kasama ko sa civil sector, sina Captain Jess Morales, at Captain Erickson Marquez, Mr. Erickson Marquez, ay pumalag dito. Pumalag kami dito, kaya hindi nila napatupad kaagad. Ngayon, ang nangyari, medyo nakita nila tahimik na naman. Ayun, nilabas na, ipa-implement na. Biruin mo, ang contribution, 21,600. Magmula sa 2,400, 21,600 at by 2025 maging 60,000. Ang masakit pa dito, hindi ka makakalabas ng bansa, kung hindi mo babayaran. Subayad muna bago ka magtrabaho. Mantakin mo yan, wala ka bang trabaho, magbabayad ka muna ng PhilHealth mo. Ang akin, hindi ito ang solusyon. Nangyari kasi ito noong kapanahon na natagilid na talaga ang PhilHealth, no? Wala ng pera. Bakit wala ng pera? Sapagkat nandyan yung korupsyon. Ang unang nangyari dito mga kabaro, hindi ninyo alam na noon, no? Ang 530,382,445 na pera natin sa UWA nilipat sa PhilHealth. At sino ang nakinabang noon? Paglipat ng pera natin doon sa PhilHealth, doon nag-umpisa na pinamimigyan yung mga taga-squatter area, yung mga mahihirap kuno ng PhilHealth card. Teka, pera natin yun, bakit may pakialam tayo doon sa mga mahihirap na walang trabaho? Unfair, di ba? Pera natin sa UWA na tayo ang nag-contribute, tapos ang makinabang yung mga tambay. O, tingnan mo, kung may hostisya ba, no? Itong sahod ng OFW, pinakamababa, 1,000, 50,000, no? 50,000, $1,000. Yung tambay, magkano kita? Wala. Tayo, nagtitiis tayo, na malayo tayo sa ating pamilya. Sila, kasama nila ang kanilang pamilya.
Araw-araw, ano ang daily activity natin? Trabaho, trabaho, trabaho. Sa kanila, yung nabigyan ng PhilHealth na yan, card. Kain, tulog, sugal, inom, chismis. O yun. Yan lang palagi. Tapos, dito sa sitwasyon ngayon, sa COVID-19, maraming mga marino na tapos ang kontrata na hindi makauwi. Nandito tayo, na quarantine sa 14 days. No? Sumusunod tayo, nagtitiis tayo. Sila naman lumalabas, nagpasaway, sugal, hantay ng kanilang biyaya, Social Amelioration Fund program. Tapos nagreklamo pa na 6,000 lang ang natanggap, 6,500 lang natanggap, 8,000 lang natanggap. Kulang pa daw sa loob na isang linggo. Biruin mo, nagrarally pa. Tapos, yun na nga, ang contribution natin magiging 21,600. Sila, wala. Hanggang sa darating na 60,000 yung ating contribution. Sila, wala. Pag nagkasakit tayo sa barko, pinapahospital tayo. Pagdating dito, pinadadala tayo sa magandang hospital. Sino ang nagbabayad? Protection and Indemnity Club. Tayo, hindi pera ng PhilHealth ang pinanggagastos, no? Pinambabayad sa hospital bill natin. Kasi covered tayo ng Protection and Indemnity Club. So meaning, yung contribution natin sa PhilHealth ay hindi pa rin natin ng pakinabangan. Pera natin sa PhilHealth, hindi natin ng pakinabangan. Pero itong mga walang yung mga tambay, libre sila. PhilHealth ang sasakop sa kanila. Kita mo kung gaano ka disadvantageous ito sa ating mga marino, itong PhilHealth bill na to. Ngayon, kung gusto ninyong malaman kung sino ang mga author, no, na mga senador sa bill pa yan, isang panukalang batas pa yan. Nandyan si Ralph Recto, nandyan si G.V. Ejercito na pumirma dyan, si Nancy Binay, pati si Laila de Lima, yung nakakulong. Pumirma rin dyan. Si Cynthia Villar, pumirma dyan. Sani Angara, Reza Hontiveros. Yung may malaking anomalya, babanggitin ko mamaya, pag-usapan natin yan. Joel Villanueva at Sherwin Gatchalian. Ngayon, alam ba ninyo na nagdemanda si Frank Chavez, yung namatay na, no? Si Frank Chavez noon, no? Dahil pina-explain niya si Reza Hontiveros kung saan napunta yung 1.76 billion. 1.76 billion na ang ginawa ni Reza Hontiveros nung nasa board pa siya ng PhilHealth ay pinamimigyan niya ng allowance kasi maganda daw ang performance ng PhilHealth. Pinalakihan niya ng allowance na umabot sa 1.76 billion. Dapat yung mga taong yan ay nakulong na. Walang tigil dapat ang pagdemanda na paglilitis ng kaso na yan. Isa pang malaking anomalya dyan, yung mga ghost dialysis. Kasi hindi ba merong isang nagangalang Edwin Roberto na nagreklamo na yung mismong hospital na pinagtatrabahuan niya ay gumagawa ng milagro? Ang daming dialysis na hindi naman totoo. Malaki ang napakaraming anomalya dito sa PhilHealth. Kaya nga, ang solusyon, hindi iangat o hindi itaas yung contribution ng mga OFW, kundi maibalik ang pera na ninakaw ng mga animal na yan, Biruin mo, 1.76 billion dahil tinaasan nila ng mga allowances nila dahil maganda daw ang performance nila. Kita mo? Now, ano ang solusyon natin dito? Tingnan ninyo yung kagaya ng ginawa ng mga taga Hong Kong. Nagrally sila kahit na bawal yung magrally sa Hong Kong. No?
Hindi na bali makulong sila. Ang akin lang talagang hinihingi sa inyo. Palagi ko na itong sinasabi, paulit-ulit kong sinasabi, na dapat sumulat kayo sa presidente. Kasi kung may 50,000 lang kamarino na nagsusulat sa presidente, araw-araw, yan ang matatanggap nila. Yan ang matatanggap nila sulat. 50,000 galing sa mga marino na nagreklamo, abay, bibigyan ng pansin ng palasyo ang mga marino kapag ka nagreklamo kasi puputaktihin sila ng media. Puputaktihin sila ng media araw-araw. At kapag ka pinutakti ka ng media, no? Yari ka. Yari ka. O, tingnan mo, ito na lang, sample. Ito na lang, sample. Noong panahon na in-interview ako dito ni Zen Hernandez, pinapunta ko sa dyan, sa isang dormitory, at nag-interview siya. Kaagad nag-text sa akin si Admin Hans Kakdak, Nelson, yung in-interview ng mga seaman ni Zen Hernandez, pinadalhan ko na ng pagkain. Okay, Tamjay? Tapos, nung lumabas na naman sa Channel 7, tinext ko naman siya, admin, merong marino sa Singalong, 93 yan. Wala na rin silang makain. Sabi niya, papuntahan ko. Ay, hindi niya pinapuntahan. So, nagpadala ako ng 3 sakong bigas at mga delata. Sabi ko sa kanya, babanggitin ko ulit yan sa vlog ko na hindi mo pinadalan. Kinabukasan, pinapuntahan ka agad niya ng tao. Pinapuntahan ka agad niya. May food packs ka agad na almusal, mayroon sa hapunan. Kailangan talagang maging masigasig ka. Kahit anak mo na may hiningi sa'yo, at ayaw mong bigyan. Pero kung araw-araw, umaga, tanghali, hapon, paulit-ulit niyang hihingiin yan, mapupuno ka na rin, ibibigay mo na rin. Give up ka rin. Ganyan ang mangyayari. Maging consistent tayo. Kagaya ng ginawa ko, noong nahirapan kayo na kumuha ng Simasbook, 5 taon ako nagrarally. 5 taon. Walang tigil. No? Walang tigil. Yan lang ang natatanging paraan. Magreklamo kayo na magreklamo. Kung gusto ninyo na magkaroon ng resulta. Pero karamihan kasi sa mga marino ay naghantay lang ng grasya na bumagsak. Hindi po nangyayari yan. Bihira mangyayari yan na ang grasya ay mahuhulog lang galing sa langit na hindi naman yung paghirapan. Dapat paghirapan talaga ninyo. Ipaglaban ninyo ang inyong karapatan. Kaya sabi ko, sumulat kayo sa Presidential Complaint Center, meaning PCC, no? PCC at malacanang.gov.ph. Yan. Email kayo dyan. Araw-araw. Wala naman kayong gagastusin kung mag-email kayo. Mag-Tagalog kayo kung hindi kayo marunong sumulat ng English. Tagalog nyo na ito ang inyong hinaing. Isa pa pala. Kahapon, no? Nagkaroon kami ng Zoom conversation, no? Dialogue. Kasama na yung mga asosasyon ng money agency at saka sa labor, nandoon din kahapon si Noli Partido. Gagawa sila ng position paper, no, na dapat na gamitin na ngayon ang pera natin sa uwa. Hindi yung kung kailan wala ng marino dahil aayawa na tayo ng mga may-ari ng barko. Kasi ganito yan. Kung ang money agency ang gagasto sa kwarentina ng isang marino, ang 14-day quarantine, kinumpute namin kasama ng pagkain ay aabot ng 65,000. So meaning, kung meron kang 100 marino na nasa host na quarantinas ngayon, gagasto ka ng 6.5 million. Mabangkarote ang mga mining agency dyan. Kung maubos ang mining agency, ang mga ship owner hindi magipag-usap sa ating gobyerno. Ngayon pa lang, ang dami ng mga ship owner
nagalit na, nagtrete na aalis sila at doon sa ibang bansa na lang sila pupunta sapagkat hanggang ngayon ay wala pa tayong tamang protocol kung ano ang gagawin natin. Nakuha ninyo? Pabago-bago yung protocol. At palaging bulilyaso. Tingnan nyo. Nagmamadali. Pinauwi. Kanina lang, nakita ko sa TV, nagsalita si Governor Presbitero Velasco Jr., no? Siya ang presidente ng League of Governors. May katuwiran daw sila, natatanggihan ang mga marino na pabalikin sa probinsya nila kasi yung nangyari sa Cebu, may nagpositibo na 13 at sa Iloilo may nagpositibo na siyam, sa Bacolod may nagpositibo rin. Kaya nga hindi effective yung sinasabi nila na rapid testing. Yung hindi po effective yung rapid testing. Kaya nakita natin na yan ang resulta ngayon. So anong resulta? Sa unang batch, pumalpak tayo. Ngayon, may katuwiran na ang bawat probinsya na ayaw nila, hindi nila tanggapin ang mga marino. Kasi baka ang mga marino makahawa sa ibang mga tao doon sa probinsya nila. Dapat ang testing ay polymerase chain reaction o yung PCR. Kasi mas accurate talaga yan. Accurate yan, no? Meron ding ang PCR kasi ang tinetest niya yung antigen, no? So more definitive, no? More definitive kasi makikita yung presence ng body immune response, no? At meron pang isa na testing, yung ELISA, Enzyme Linked Immunoassay. Mas accurate ito pero hindi ito masyadong available worldwide. So itong PCR na lang gagamitin, polymerase chain reaction testing. Ang problema dito, anak ng kamote, 3,500 ang presyo. At ang magbabaya daw ay ang ship owner. Okay, pumayag ng ship owner. Aba, hindi pa pinatupad. Kahapon na, nag-increase na. Nagiging 4,000 na. Baka mamaya, sabi na, walang reklamo. Paano si Eddie? Gustong kumita ni Eddie. Gustong kumita ni Efren. Gustong kumita ni Pati. Gusto rin kumita ni Koreano. Aba, tataas na yan. Gagawin na naman 500 yan. Katulad na nangyari dito sa PhilHealth. Na magmulang 2,500, naging 21,000. No? So, yan ang sinasabi ko sa inyo mga kabaro. Dapat alam natin ang isyu. At kung alam natin ang isyu, alam natin kung ano ang gagawin natin. Kung hindi natin alam ang problema, banat lang tayo ng banat, ang ating pagkakaintindi, sayang din. Kaya, ito ang ginagawa ko, araw-araw, 16 hours ako na nandyan sa Facebook, sumasagot. Ngayon, ang gagawin ko, hindi na ako sasagot sa Facebook, kundi dito ko na sasagutin yung mga tanong ninyo. Ito yung kay ano. Ano po ang ginagawang aksyon ng Marino Party List tungkol dito sa PhilHealth issue? Member siguro sila ng committee, ng isang committee dyan sa Congress. Committee on Silence. Ito yung tanong ni Kimpo Paterno. Si John Presilas naman, ano ba ang pakinabang natin sa Marino Party List? Wala bang boses ang representative na niluklok ng Marino? Aba, sagutin nyo, hinaing ng Marino, sino bang dapat sa inyo humarap? Iyon na nga, merong bagong panukalang batas, OFW bill, no? Nakikita ko doon, halos wala man lang binanggit tungkol sa mga Marino. Ay magkaiba ang sitwasyon ng Marino at saka ng pag-usapan natin ito ulit, no?
Kasi nag-umpisa na naman ang Congress, bukas na naman sila at saka Senate. Baka isang araw ang mangyari dito kagaya na nangyari sa PhilHealth na isang batas na walang marinong nakaalam. Nung ba sinulat itong batas na to, alam ninyo? Ako rin, hindi ko rin alam itong batas ito na sinulat na ginawa nila tungkol sa PhilHealth. Nalaman ko na lang ito nung napirmahan na, na-publish na sa dyaryo, na napirmahan na. Kaya pumalag kami. Kaya hindi ito napatupad kaagad. Pinirmahan ito noong February 20, 2019. Doon kami pumalag na huwag i-implement yan kasi delikado masyado yan. Papalag talaga kami kung i-implement. Ayan, in-implement. In-implement na lang ngayon kasi tahimik tayo. Dapat may pakialam tayo. Ang pumalag dito yung organisasyon namin na CORE, Center for Overseas Reintegration and Empowerment. And Empowerment. CORE, na pinamunuan ni Susan Tots Ople. No? Okay. Ito naman kay Ray Bordones. Tama yan, Sir Nelson. PhilHealth walang silbi. Wala talagang silbi ito sa atin kasi kapag na-hospital tayo, covered tayo. Mayroon tayo sa kontrata natin, covered tayo ng Protection and Indemnity Club. Kaya nilalagay tayo sa magandang hospital, no? May mga siba na 4 to 6 months lang ang sakay in a year. Paano na? Ang daming sakit, di covered ng PhilHealth. Yun ang problema. Ang laki ng binabayaran natin, pero sasabihin ng PhilHealth, ay, hindi namin covered to. Hindi namin covered to. Pero kung ikaw, mahirap ka, tambay ka, wala kang ginagawa, kain, tulog lang, chismis, inom, sugal, by covered ka lahat. Covered ka lahat. Kaya, napakasama ng batas ito. Okay. Ayon kay Shamir Katam, matinding dagok po ito sa ating seafarers at OFW. Parang nagtatrabaho pa lang, nagtatrabaho na kami na ipambayad sa PhilHealth na sobrang laki ang contribution ng OFW, magbabayad na nawala sa nawala ng Pilipinas na buwis. Sir Nelson, kung pwede po, i-update ninyo po kami tungkol dito. Yeah. Ako, nagagalit ako dito kasi ako, sa Seabase, ako lang ang nagsulong. Ako lang ang nagsulong sa Seabase na hindi na magbabayad ng tax ang OFW, ang mga marino. Yan ang una kong nilaban, ang mga marino, kasi yung mga European ko, kasama kong British, no? Kaya sila gusto sumakay ng barko na Liberian flag, Panamanian flag, kasi pag sumakay sila ng ganong barko, hindi sila nagbabayad ng tax. Hindi sila nagbabayad ng tax. Kasi nasa labas ng bansa sila nagtatrabaho. Now, sinulong ko yan kasi noong 1992, napag-usapan namin yan sa unang organization na symposium na ginanap sa Kerkrade, Netherlands, sa mga organisasyon lahat sa Europe na mga OFW. At yun na, noong panahon na yun, gusto na nilang isulong yan. Kaya, nung isinulong yan dito, kung naalaala ninyo, noong mamatay si Flor Contemplacion at nagkaroon ng Gancayco Commission, doon sa Gancayco Commission, doon ko sinulong sa Gancayco Commission ang nawala ng dapat bayaran ng mga tax ang OFW, ang mga marino. And then, ang Gancayco Commission ang nagsulong niyan sa Congress at ang Speaker of the House noon ay si De Venecia na pumayag naman kaagad. No? Pumayag kaagad si De Venecia na dapat hindi na nga magbayad ang mga OFW kasi yung perang yan ay kinita natin hindi naman dito sa Pilipinas kundi doon sa ibang bansa at nakatulong pa tayo sa ekonomiya ng Pilipinas sapagkat pinapadala natin dito ang 80% ng ating basic salary at bukod pa dyan, yung ating mga extra at saka overtime, dinadala natin in cash. Kaya, yung sabi na 6.8 billion na contribution natin sa ating remittance ay maaring double pa yan kasi ang tinitingnan nila
sa 6.8 billion ay yun lang pera natin na dumaan sa mga bangko, no? Sa legal channels. Okay, kay Rolando Dantes, tulad ko last year sa Nelson, na-repatriate, pina-hospital at pinaoperahan ako ng company. Sila lahat gumastos. Hindi na magpag-file ko ano mga claim sa PhilHealth kasi cover na kami. Yun na nga, ito na nga sinasabi ko. Covered tayo sa Protection and Indemnity Club. Yan ang nakasulat yan sa kontrata natin, no? Sa kontrata natin. Paano yung nandito sa Pilipinas tapos di pa nakaalis at wala pang pambayad? Yun nga problema. Para ka makaalis, magbayad ka muna. Hinold up ka na eh. Hinold up ka, wala kang kawala. Hold up. Hold up. Itong batas na to, hold up. Biruin mo, hindi ka pwede makalabas ng bansa kung hindi mo babayaran. At kung hindi mo nabayaran yan, na-extend yung yung pagtrabaho mo. Kapag sa mga buwan na hindi mo nabayaran, may multa ka. May multa ka. Sus, Padrimiya. Kay Alvin De Leon, ang sabi niya, dapat ipaglaban yan. Sa katutak na training binabayaran natin, pati ba naman yan? Sobra na naman yan. Paggagatas na yan ang ginagawa sa mga OFW. O ito naman, kay Kurt Mako Rigger, dapat yung 4-piece na tanggalin nila. Yan, dapat ang 4-piece ang tanggalin nila. Ako, may suggestion ako dyan sa 4-piece. Kasi may totoo naman talaga naghihirap. At napaaral niya yung anak niya dahil dyan sa 4-piece. Pero ang akin, bago ibigay yung 4-piece, pagtrabahoan nyo. Sa halip na ibigay lang libre, no, kailangan magtrabaho kayo. Anong trabaho? Madali lang, napakarami ng mga lupa ng gobyerno. Doon sila, magtanim sila, mag-gardening sila. Gagawa sila ng organic farming. Bababa pa ang presyo ng mga gulay. Okay? At may sustainable farming na hindi tayo magugutom kahit na may pandemic na darating na ganito. Okay. At sabi ni Abdullah Basti, Sir Nelson, nasaan yung tagapagtanggol namin ng OFW na Marino Parteles? Wala na kaming balita. Ayun na nga. Ano yan? Member ng Committee on Silence. Yun ang committee nila. Is a resurrection from us. Ito ang tinatawag na highway robbery. Highway robbery in broad daylight. Ayon kay Maran Artos Ardid, Sir, ask ko lang ang kabuuan po bang sahod or basic 3%? Basic sa 3% na sahod mo. Kasi hindi naman nila magkwenta yung mga overtime mo at extra pa, no? Suggestion ko po sana yung COP na valid ng 5 years maging 8 years. Yan nga ang problema sa mga marino, no? Hindi nila alam kung bakit merong 5 years ang validity. Ang 5 years na validity kasi susuriin kung within 5 years nakapagtrabaho ka ba sa barko. Nagamit mo ba ang iyong mga training na kinuha? Kapag hindi mo nagamit yung training na yon, kailangan na meron kang refresher. Kukunin mo ulit kasi within 5 years na hindi ka nakapagtrabaho sa barko, marami kang mga natutunan noon na maaaring nakalimutan mo. At maaaring mga technology na nag-advance na hindi mo alam. That is the reason bakit kailangan suriin yung dokumento mo every 5 years. Yan ang dahilan. Pero, as long as you are continuously practicing your profession, you are gaining more knowledge. Since you are gaining more knowledge, there will be no need for you to be retrained. Except dito sa basic safety course o basic training. Alam nyo bakit? Yung survival at sea, kailangan talagang kukunin nyo yan ulit. Kasi kung nasa barko kayo, kahit na napapractice kayo, hindi naman kayo tinitrain ng survival at sea. Wala namang kapitan
nasira ang ulo, na habang tumatakbo ang barko, pinalalangoy kayo. Binatitraining kayo doon. Mali. Kahit sa puerto, hindi niya yan ginagawa. No? Hindi yan ginagawa. Kaya ang kukunin nyo, yung survival at sea, at saka firefighting in an enclosed space. Yung dalawa lang, doon, kailangan kukunin ninyo in order to refresh that course that you have taken already. Alright? O, klaro ba? Okay. Bukas, pag-usapan na naman natin itong isa na namang palpak, kapalpakan na nangyayari. Biruin mo, sinuspend ni Secretary Galvez, itong head ng Inter-Agency Task Force, ang flight. Isuspend mo yung flight. Paano? Ang nangyari kasi, nagkaroon siya ng memorandum circular, ipina-implement agad. Paano yung aeroplano na nakalipad na, papunta na dito sa Manila? Di babalik na naman yun. Ang dami kasing kapalpakan na ginagawa nila mga memorandum circular na pabago-bago na hindi mo na kumonsulta sa taga-industriya. Yan nga ang palagi kong nireklamo ever since. How can this be a law? Kung mayroon mang panukalang batas, how can this be a law when the sector that will be affected, if this law will be implemented, was not even consulted? Kaya sabi ko, ikaw yung doktor ko, ikaw yung amo ko, pinag-uusapan ninyo kung paano ako operahan. Ay, anak ng kamote. Hindi ninyo man lang ako tinanong kung gusto ko bang magpa-opera, gusto ko bang magpakamatay. Diretso lang kayo. Nagdesisyon na kayo kung paano ako operahan. Yan ang pagkakamali. At bakit nangyayari yan? Kasi busy tayo na hindi tayo nakikialam sa mga ginagawang panukalang batas. So ngayon, ulitin ko, kahapon nag-usap kami. Ang pinag-uusapan namin, gagawa sila ng posisyon, mga taga-manning agency at union, at pipirmahan namin na yung pera ng UWA ay dapat gamitin na ngayon sapagkat kung ipapasa nila sa manning agency ang mga gastusin, mababangkarote ang manning agency. Kung ang manning agency naman, ipapasa nila sa ship owner, simple lang nga gawin ng ship owner. Hindi na sila kukuha ng marino dito sa Pilipinas. Mamamatay na ang seafaring industry sa Pilipinas kung yan ang gagawin kung ipapatupad yung Memorandum Circular number 9 na ginawa ng POA at pinapa-implement ng OWA. Okay? Hanggang bukas na naman, pag-uusapan natin ang mga importanteng bagay. At yung mga comment ninyo, mga tanong ninyo sa Facebook, sa Facebook, sasagutin ko yan dito kasi ang hirap, ang dami kong account nang ginawa kasi may ibang yung account ko na black, yung main timeline ko, binabawalan na ako ng Facebook. Hindi ka na pwedeng kasi ang dami mo ng post. So gamitin ko yung ibang account, nasusunog din ang ibang account kasi sa dami nang nagtatanong, sa dami na nagko-comment, hindi ko na kayang sagutin kasi nabablock ako ng Facebook. Kaya dito ko sasagutin sa ating vlog. At pakiusap naman, i-share ninyo ito at iayain ninyo yung mga kasamahan natin na mag-member dyan sa ating Tinig ng Marino Facebook group o kaya sa Marino Pilipinas Inc. o kaya sa United Filipino Seafarers Facebook, dahil wala na ibang Facebook group, na nagbibigay sa inyo ng kumpletong paliwanag at nagapag-discuss sa mga topic na dapat pag-usapan ng mga problema ninyo. Okay? Maraming salamat. Yes, sir.